Ito nga pala ang Tugmaan Part 1. Inaalay ko po ito sa aking mga frontliner buddies, mga kaibigan ko sa Kamaynilaan. Ito po ay para sa inyo. Buhay empleyado. Ayos din pala ang ganito, malayo sa ingay at gulo. Nakakapanatag, nakakapag-relax ng ulo. Ayos din pala na walang iniintinding trabaho. Malayo sa mga tao na tanging mali mo lang ang nakita sa'yo. Lahat naman ibinigay mo para makapagserbisyo. Pero isang mali mo lang, yun na ang naging basihan sa'yo. Well, ganun talaga ang buhay empleyado. Bida-bida sa una para ikaw ay bumango. Uhaw sa kaalaman para makapagpasikat sa boss mo. Nung alam mo na ang lahat, lumaki na ang iyong ulo. Sobrang siga mo na, parang si Hasyong, hari ng tundo. Huli ko nang nalaman na hindi pala ganun ang tamang gawa. Iniisip ko na kinain na ako ng trabaho kaya pala ako nagsawa. Nag-aantay ng Friday para mag-relax at mag-crave ng tama. Paulit-ulit na lang parang wala na akong ginawang tama. Nauumay na, wala nang growth, pisting yawa. Meron na akong i-share at siguro hindi ka maniniwala. Dahil di naman ako maka-Diyos at mukha akong salahula. Ang dapat pala, ialay mo sa Diyos ang iyong bawat ginagawa. Kahit sino pa ang iyong Diyos, ikaw na ang bahala. Galingan mo araw-araw at ialay ito kay Bathala. Hindi yung ginagalingan mo para sa pisikal na gantimpala. Ang tunay na gantimpala ay nasa kalangitan. Nakakita ng Diyos kung gaano ka nahihirapan. Kahit na anumang ibato sa iyong katoksikan, lahat ng yan ay kayang-kaya mong lusutan. Parang si Iverson lang nung crossoveran niya si Jordan. Pasag ng iyong body clock, sanay ka na sa buyatan. Para kang zombie, pilit na lumalaban. Stress ka na din sa mga Diyos-Diyosan. Madali lang naman ang trabaho pero pilit nilang pinahihirapan. Entitled, mataas ang tingin sa sarili dahil mas matagal na sila sa iyo sa larangan. Kahit merong ibubuga ang iyong galawan, sila pa din ang masusunod, bawal kang lumaban. Parang araw-araw ka nilang tinatapakan. Ginagalingan mo naman pero palagi pa din silang nakukulangan. Masakit man pero kailangan mo itong hayaan. Surrender to authority, yan ang aking natutunan. Ialay mo sa Diyos at siya ang gagawa ng paraan. Patuloy lang, araw-araw mong gagalingan. Maswerte ka at siya ay iyong napagsisilbihan. Nanggaling na ako dyan, aking kaibigan. Hindi naman sa sinisiraan ko ang aking pinanggalingan. Gusto ko lang ay matuto ka sa aking naranasan. Dahil minsan na akong nagpakain sa aking kayabangan. Nagtiwala ako sa sarili kong kakayahan. Minsan na din ako naging Diyos-Diyosan. Mataas ang tingin sa sarili, akala mo wala nang matututunan. Sobrang yabang ko, napayak ko ang aking kaibigan. Sa lakas ng aking tama, sa timog ako ay nanakawan. Punong-puno ako ng kademonyohan, kaya minabuti ko na lang umalis ng Kamaynilaan. Magkahalong saya at lungkot ang aking naramdaman. Binigay ko sa Diyos ang lahat at doon ko naramdaman ng tunay na kapayapaan. Kahit na ako ay punong-puno ng kasalanan, binigyan pa din ako ng Diyos ng katahimikan. Ibinato niya ako sa isla ng linapakan. Ikinasal niya ako sa isang anghel na nagturo sa akin ng kabutihan. At unti-unting nabawasan ang aking kademonyuhan. Sa ngayon, dito ko pinag-aaralan ng katotohanan. Pagbabasa ng Biblia at paggawa ng tula ang aking naging libangan. Ayos lang kung di mo ako paniniwalaan. Alam ko, susuportahan pa din niya ako at patnunubayan. Ibabahagi ko ang aking natutunan sa paraan ng tugmaan. Ipagpapasa Diyos ko na ang lahat, siya ay aking pagkakatiwalaan. Hanggang sa muli aking kaibigan, patuloy lang ang pagmamahalan.